puro daldal lang. Para kang yung amo mo sa DILG Nartates na si John Vic Rimulya, puro daldal. Ala namang maipatunayan. Ay, nako Nartates, talaga naman oh. Sabi nga, nasaan na? Kung talagang kayo ay merong ginagawa, yung 20 million gagawin ng 30 million kay Atong Ang. At pagkatapos maglalagay na rin ng patong kay Gerald Bantag. And pagka kaya ng paghati-hatian ng mga opisyal na medyo maganda-ganda na yung hatian, saka ninyo huhulihin. Abante Pilipinas. Kaya ang tagal. Yan yung hinala ni Mang Teban. Kaya ang tagal ay dahil sa patong na hindi nyo pa mailabas-labas yung ikatlo. Again, kapag ka may kaugnayan sa mga Duterte, ang bilis. May kaugnayan sa Pogo na maidudugtong sa Duterte, ang bilis. Nahuli agad si Alice Guo. Dahil karugtong ang pangalan ni Harry Roque sa issue na yan, na isa sa mga mainit na supporter ng Duterte. Pero itong dalawa na ito, bakit hanggang ngayon wala pa? Hindi nyo maidugtong sa Duterte. Walang political bearing pagdating sa mga Duterte. Kaya wala lang. Abante Pilipinas. 456. Kumpiyansa naman ang Philippine National Police na nananatili pa sa bansa mga high-profile wanted persons na sina dating Bucor Director General Gerald Bantag at gaming tycoon Atong Ang. Itong pahayag ni PNP Chief Jose Milencio Nartates Jr. kasamang pagtitiyak na may nakalatag ng mga operasyon para matuntun at madakip ang dalawa. Ayon sa PNP, patuloy ang kanilang koordinasyon at intelligence monitoring upang matiyak na hindi makakatakas ang mga nasabing personalidad. Kasama rin sa target ng mga otoridad si dating Police Colonel Rafael Dumlao na patuloy din pinaghahanap kaugnay ng kinakaharap naman itong kaso. Abante Pilipinas. Ay, nako Nartates, talaga naman sayang yung intelligence fund ninyo. Ay, nasaan ang inyong intelligence fund? Nasaan yung inyong confidential fund? Ba't hindi ninyo gamitin? Kung talagang nandito sa Pilipinas, tagal na eh. Tagal na. Samantalang, again, kapag may kaugnayan sa mga Duterte, ang bilis. May kaugnayan sa Pogo na maidudugtong sa Duterte, ang bilis. Nahuli agad si Alice Guo. Dahil karugtong ang pangalan ni Harry Roque sa issue na yan, na isa sa mga mainit na supporter ng Duterte. Pero itong dalawa na ito, bakit hanggang ngayon wala pa? Hindi nyo maidugtong sa Duterte. Walang political bearing pagdating sa mga Duterte. Kaya wala lang, puro daldal lang. Para kang yung amo mo sa DILG Nartates na si John Vic Rimulya, puro daldal. Ala namang maipatunayan. Sabi nga, nasaan na? Kung talagang kayo ay merong ginagawa, puro kayo plano. Gamitin ninyo yung confidential fund ninyo. Hindi naman kayo tatanungin, hindi naman kayo si VP Sara Duterte para tanungin tungkol sa confidential fund, di ba? Pero kung kayo si Duterte, ay baka tanungin ka tungkol sa confidential fund mo na yan. Ay hindi ka naman si Duterte. Ikaw ay si Nartates. Gamitin nyo para malaman ninyo kung nasaan yung mga kriminal na yan, kung itinuturing ninyong kriminal. Hindi nyo ginagamit. Bakit? Hihintay pa kayo ng isa pang pagkakataon para gagamitin ninyo ito, pandagdag uli na reward money. Yung 20 million gagawin ng 30 million kay Atong Ang. At pagkatapos maglalagay na rin ng patong kay Gerald Bantag. And pagka kaya ng paghati-hatian ng mga opisyal na medyo maganda-ganda na yung hatian, saka ninyo huhulihin. Abante Pilipinas. Total, hindi naman ko-question kung saan ninyo ginastos yung inyong confidential fund, di ba? Abante Pilipinas. Yun. Kaya ang tagal. Yan yung hinala ni Mang Teban. Kaya ang tagal ay dahil sa patong na hindi nyo pa mailabas-labas yung ikatlo. Good morning, Nards. Kumusta na dyan sa Puerto Princesa? Binabaha ka pa ba? Naayos na ba nila yung ginawa nilang katarantaduhan dyan? Bumabaha pa ba doon sa mga lugar? Mali. Bumabaha na ba doon sa mga lugar na hindi dating bumabaha? Pero alam nyo, isang bagay lang kung mayroon man ako may pagmamalaki dyan sa Puerto Princesa City. Marami actually, pero in relation to tag dito doon sa climate change, yung amin hong sanitary landfill doon, awa ho ng Diyos, buhay pa, maayos pa at napapakinabangan pa. In fact,
Naghahanap na ho ng malilipatan. Oo. Tagumpay ang pagsisimula nitong RA 9003 sa Palawan, sa Puerto Princesa City. Tagumpay. Dahil based on documents at doon sa mga effort ng mga official doon na ituro sa kanyang mga kabarangay yung mga tamang proseso ng pag-manage ng basura, we were able to to cut the numbers or yung volume pala, yung volume ng basura. We were able to cut it down to 50%. Kaya yun hung open landfill nung araw na puno na agad sa loob lang ng ilang taon, ito ho, talagang yung target na 50 years aabot. Kakayanin. Yung ibang lugar kasi, yung ibang lugar, sabi nga, hindi, sa sobrang dami ng basura. Totoo naman ho yun. Totoo naman yun. Compare sa Metro Manila, ang Puerto Princesa City, hindi ganun karami ang basura. Tama po yun. Pero alam mo ninyo, yung sa Puerto Princesa City, pinag-aralan. Base doon sa volume ng basura na meron. Pero yung sa Maynila, nagsagawa sila ng mga sanitary landfill ba talaga yan? Kasi ako, duda Hindi ko pa nakikita, pero dapat ito ay sumusunod doon sa itinatadhana ng IRR, ng RA 9003. Diba, Sir Tony Roll? Si Mr. Tony Roll ng DNR. Noon, ang siyang lagi kong kaugnayan tungkol dyan. At sa kanya ako nakakuha ng mahigit ng napakaraming IRR ng RA 9003 na siya namin ginamit para ituro namin sa mga barangay. At ipakita sa kanila na, hey, yung sanitary landfill natin, hindi yan basta ginawa, yan ay nandito. Andito sa IRR yan. Yung sukat, yung tamang kapal nung... Yung lapad, depende sa kakayanan ng inyong property. Pero yun yung mga materyales, yun yung pinakang lona, yung kapal ng lona, yung klase ng lona, at saka yung tubo na nakalatag sa pagitan ng mga yan. Mayroon ho yan tubo, ang papel ho ng tubo na yan, yan ho yung magiging daluyan ng leachate, papunta doon sa leachate treatment plant. At ang papel naman ho noon ay para linisin yung katas ng basura bago i-release papunta sa mga ilog o ibalik sa ilog. Tanggalin yung mga toxin at nakalalasong kung ano man. At pagkatapos, yun ang treatment facility. Ganyan kaya? Anyway, Nards, good morning again. Diyan sa Puerto Princesa City sa lalawigan po ng Palawan. Alright, 5:09 in the morning. Narito muna ang front page headlines ang pahigang una sa balita. Ito pong Abante Tonight. Natin pong pinagkakatiwalaan mahigit 3 dekada nang nakalilipas ay atin pong pinagkakatiwalaan sa paghahatid ng mga balita. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Headlines ang pangumagang tabloid na Abante ngayong Martes, February 24. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Bulacan Governor tagilid sa NLEX Road Rage. Abante Pilipinas. Naniniwala ho ang kolumnistang si Ramon Tulfo na malaki ang kinakaharap na problema ngayon ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Dan Fernandez po nabanggit ko kahapon. Laguna nga pala yun. Pasensya na ho. But anyway, okay lang. Talo naman Abante Pilipinas. Daniel Fernando nga pala yun sa Bulacan. Medyo, pareho kasing artista at magkatunog pa yung pangalan. Ayan. Matapos ang masangkot ang kanyang convoy sa road rage sa isa sa anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binanggit ni Tulfo na sa kabila ng pagtanggi ng Presidential Communications Office sa naturang insidente, naglabas naman ang Land Transportation Office ng show cause order laban sa Provincial Government of Bulacan bilang rehistradong may-ari ng isang Toyota Hilux pati na rin sa driver nito. Kaugnay ng napaulat na road rage incident sa North Luzon Expressway. Abante Pilipinas. Pero ako naniniwala ang video niyan ay galing sa yung report na yan ay galing sa netizen. Meron ka bang nakitang report? Pakihanap nga Fred, Road Rage Bulacan Inlex. Tingnan mo nga kung sino yung ngayon lang yung February. Tingnan natin kung sino yung mga yan.